Magandang umaga mga kabuhay! Kamusta na kayo? Ako ngayon si Dave Christian Duque Bergantino nga magbibigay buhay ngayong umaga sa inyong lahat nga kung saan napunuin natin ng grasya ng Panginoon nga kung saan tayo'y magninilay, tayo'y mag-usap na kung saan tayo ay mabuhay, puno ng buhay ang ating makulay na buhay. Mga kapatid ko kay Kristo, tayo ngayon ay magbigay buhay, magbigay ng ating konting oras para makinig sa aking mga gustong i-share, gustong bahagi sa inyo. Ako po ay isang vlogger ng Society of St. Paul na kung saan meron din akong page na share ko lang kapatid. Sana po ay kayo rin mag-follow, subscribe ng aking YouTube channel, Instagram at TikTok, lalong-lalo na sa Facebook. At gayon po, ay gusto ko ipakilala sa inyo ang aking matalino at mapagmahal na guro, ang si Sir Glenn Vistor. Good evening, sir. Okay, magandang umaga sa ating mga taga-subaybay, mga kabuhay nating nakatutok sa ating FB page. Thank you so much, Dave. Isa ka sa talagang inaasam ko na magiging guest speaker ng ating FB page dahil ang ating pag-uusapang kwento ay tungkol sa kung paano ni Dave na pagtagumpayan ang lahat ng mga dagok sa kanyang buhay bilang isang seminarista. Many are called, but few are chosen. Ito ang tanging hangarin ng ating guest speaker sa umagang ito, ang magsilbi sa ating Panginoon. In short, nais niya na maging isang pare. Kung sa bagay, ang simbahan para sa kanya ay ginawa na niyang tahanan. Kaya't siya ay nagsimula bilang isang sakristan at ngayon, isa na siyang seminaryan. Dave, kamusta naman dyan ang buhay seminarista? Paki-share naman sa ating mga kabuhay. Ito sir, buhay na buhay ngayon dahil ako ay nasa bakasyon na kung saan ay puno-puno ng pagmamahal sa aking pamilya at nag-i-enjoy kasama sila. At Okay, bago po ang lahat sir, no? Gusto ko po ibahagi sa kanila, gusto kong ibahagi sa kanila ang aking buhay bago ako naging isang seminarista o alagad ng Panginoon. Ako po ay isang model, naghahangad ng magiging isang modelo sa balang araw. Isa rin akong nagtrabaho sa food change, nga kung saan ay ang isang McDo. Nagtrabaho rin ako sa McDo at marami akong mga gusto sa buhay, pangarap, lalo na ang pagiging model. Gusto ko rin po noon magiging isang teacher, gusto ko rin po noon magiging isang businessman. Pero binago ang lahat ng yon ay binago ng Panginoon. Mas lalo niyang binigyan ng buhay ang aking madilim na karanasan noon. Bago po akong pumasok ng seminaryo, sir, marami po akong mga pinagdaanan na hindi ko rin in-expect sa aking buhay. Mga aking pinagdaanan na hindi ko inakala na dito pala ang dadaan, dito pala ako ibibigyan ng buhay ng Panginoon. Ang buhay na hindi ko inaasahan, ng buhay na hindi ko na sana pumasok ako sa seminaryo. Okay, Dave. Napakasarap pakinggan na yung estudyante ko noon, pamodel-model lang, ngayon, naging modelo na ng ating simbahan. At balang araw ay talagang nais namin makita ka na suot-suot yung sutana na siyang pinakahangarin mo sa buhay na ito, ang pagiging isang pare. Dave, tanong ko lang, kailan mo ba napag-isipan o napag-desisyonan na pumasok dyan sa seminaryo? Una-una sir, ang pagpasok sa seminaryo hindi po siya madali. Hindi siya madali magdesisyon na isang gabi lang parang alam mo na agad ito na yon, pero kailangan mo siya munang ipagdasal, pagnilayan, pag-isipan. Mayroon tayong tinatawag na discernment process na kung saan magdi-discern tayo, kung saan magninilay tayo, magdadasal tayo sa Panginoon. Lalo na nakikita ko at naririnig ko ang mga sinasabi ng tao na papasok ka ng seminaryo dahil nakikita nila yung mga vlog ko,
nakikita nila yung mga video ko, parang ito yung daan patungo sa kabanalan, lalo na kabanalan sa isang magiging pare. Pero bago po ang lahat, sir, no, bago ako nagdesisyon, marami na nagsasabi sa akin na, uy, magpapare ka, ah. Uy, parang nakikita namin magiging pare ka kasi ito yung mga sinasabi mo, ito yung buhay na gusto mo. Ako, sir, parang wala lang sa akin lahat. Parang nai-enjoy ko lang kung ano yung buhay na meron ako noon. Nai-enjoy ko na mag-vlog, magbigay ng mabuting balita through social media. Dahil noon, during the pandemic, na naisipan ko na maggumawa ng mga video, gumawa ng mga photos na makapagbigay ng inspirasyon sa atin lahat. Doon po nagsimula sa mga video na yon, at dahil sa mga video na yon, tinawag ako bilang isang kapatid na hanggang ngayon, tinatawag pa rin ako nila. Dahil yun yung mga nagiging remark word or pangalan sa kanilang lahat, na isang kapatid na nagbibigay ng mabuting halimbawa, inspirasyon, pero sa likod ng lahat ng iyon, hindi rin madali ang lahat. Dahil marami ring challenges, problem na pinagdadaanan, marami ring struggles na kailangan lampasan. Hindi madali ang pagiging isang inspirasyon para sa iba or pag-inspire para makapagbigay ng mabuting halimbawa. Kaya sa mga kabataan na gustong magiging inspirasyon din sa iba, anumang mga challenges na pinagdadaanan natin, anumang mga problema na meron tayo, malalampasan natin lahat. Habang may buhay, kumapit tayo sa Diyos. Habang may pag-asa, nandyan ang Diyos para tayo ay kapitan, tayo ay bigyan ng buhay na puno ng pagmamahal. Yes, Dave. Napakaganda talagang pakinggan yung mga salita na lumabas sa iyong bibig. Talagang bilang ako, Dave, bilang isang guro, talagang nakakakuha talaga ng aking pansin kapag may naririnig ako na, ay, yung batang yan, gusto niya talagang maging isang pare. Kasi sa ngayon, sa henerasyong ito, parang ilan na lang. Minsan mo na lang mapapakinggan na yung isang bata, isang lalaki, ay may kagustuhan na magsilbi sa Panginoon, Dave, di po ba? Kasi kadalasan, yung pinagsisilbihan ngayon ng ating mga kabataan, hindi na yung mga pang-spiritual na mga bagay, kundi parang nasa materialismo na, ika nga. So Dave, bilang isang seminarista na nandyan, konektado sa isang kongregasyon na nakatuon doon, nakapokus sa komunikasyon, di ba? Sa social media, at yun yung nagiging bahagi din kung kaya't naging vlogger ka. At isa rin ako sa nagiging fan mo sa kapatid fan page, di mo ba? Dave, tanong ko lang, ano-ano yung nagiging epekto ng pagpasok mo sa seminaryo? Yung, ano ba yung nagbago sa'yo, yung dating Dave, sa ngayong Dave sa kasalukuyan? Okay. Ang una-una, si Dave, iba siya kaysa sa kay kapatid. Si kapatid ay nagbibigay ng inspirasyon sa lahat. Si kapatid ay very strong personality. Pero pagdating kay Dave, parang ito si Dave ay napakahinang tao. Pero si kapatid yung nagbibigay inspirasyon sa kanya para magpatuloy. Si kapatid ay nagbigay buhay, lalo sa buhay ni Dave, na kung saan ay napakalungkot. Si kapatid ay palaging nandyan para mag-inspire kay Dave. Si kapatid ay nagbago. Ginamit ng Panginoon si kapatid para baguhin ang buhay ni Dave. Kung saan ay si Dave ay tinatawag din at the same time na kapatid. Ay kinikilalang kapatid na nagbibigay inspirasyon sa iba. Malaking epekto kasi ito kasi yung pag-araw-araw mong pagkabuhay, lalo na sa social media, kailangang ipakita, hindi lang sa social media, kundi sa person, sa face-to-face din. Hindi lang sa online, kailangan na mabuti ka. Kailangan face-to-face din, mabuting tao ka. Kasi kapag online lang na pinapakita mo na mabuti ka, then sa ibang tao, sa face-to-face, hindi ka mabuti. Parang baliwala din yung mga ginagawa mo. Parang baliwala din yung mga pinopost mo online. Kapag pinapakita mo, online ka lang mabuti. Pero sa face-to-face, sa totoong buhay,
hindi ka rin pala kabutihan ang ginagawa mo, parang waste lang lahat. Parang basura lang lahat ng mga ginagawa mo. Kaya malaking epekto rin para sa sarili ko na kailangan kong isa puso ang kabutihan na aking ginagawa. Kasi kapag hindi mo isa sa puso yung kabutihan na ginagawa mo, mapapagod ka. Hindi ka makakarating sa huli. Kaya kailangan mo siyang mahalin kung anong kabutihan na ginagawa mo para makakapunta ka kung saan mo gustong pumunta. Para magagawa mo yung mission na gusto sa iyo. Mission for tinano niya para sa iyo. Kasi kapag hindi mo isasabuhay lahat, ay parang baliwala, parang binibiro mo kahit. Yes, Dave. I agree. Yung tinatawag nating linya, parang hashtag na walk the talk, di ba? Ang lagi mo sigurong napapakinggan dyan, maging sa paaralan, lalong-lalo na dyan sa loob ng seminaryo, walk the talk. Dahil kayo ay tinitingala bilang mga seminarista na magiging modelo, huwaran ng kabanalan or holiness, di ba? Kasi yun yung landas na inyong hinatahak sa kinabukasan bilang isang tagapag-alagad ng ating Panginoon. Dave, yung next question ko ay nakakonekta doon sa walk the talk. Okay? So, Dave, alam ko marami kayong struggles o mga dago na pinagdaanan dyan. Kasi ang hirap talaga na sundin, di ba? Lahat ng mga pamantayan kung paano maging isang banal alagad ng ating Panginoon. Dave, ano ba yung mga dago o mga struggles na hindi mo makakalimutan, naranasan mo habang ikaw ay nag-aaral dyan sa seminaryo? Okay. Ngayon, napaka-trending ngayon ang social media or teknolohiya or digital media na ating ginagamit. Kung saan ay palagi tayong, ang intention natin, yung araw-araw natin pagkabuhay, kapag walang social media, parang hindi tayo mabubuhay sa isang araw. So sa social media, malaki siyang epekto para sa akin. Kasi sa social media, free ang lahat mag-comment, lahat tayo mga comment, lahat tayo ay pwedeng mag-comment. Parang doon akong mas lalong humubog. Kasi sa social media, lahat ng pinopost mo online, nakikita ng lahat. Nakikita ng buong mundo. Kahit sino lang makakita. So, kapag pagdating sa social media, doon ako nag-iingat talaga. Nag-iingat na anong kailangan ko i-post, anong kailangan na hindi i-post, ano yung approve na i-post, ano yung pwedeng i-post. Kasi kapag pinopost-post ka sa social media, lahat ng tao magko-comment sa'yo. And sa mga comment ng tao, parang doon ako nadadown din sa sarili ko, bakit kailangan nila mag-comment? Bakit kailangan nilang i-judge ko ng yung mga pinopost ko online? Bakit kailangan nilang mag-react sa social media? Parang na-box yung sarili ko doon. Kaya bilang isang seminarista, kailangan ko ding ipakita yung personality ko online. Kailangan kong pagnilayan, mag-meditate kung ano yung kailangan mo i-post, ano yung hindi mo kailangan i-post. Kahit family ko, parang hindi ko na ma-post online kasi lahat ng tao nakatinig sa'yo, lahat ng tao nakaabang sa'yo, lahat sila ay parang gusto kang ilaglag, parang ganon. Kaya napakahirap sa akin mag-post online. Kaya parang blessed ako ngayon na parang natutunan ko kung paano mag-private life. Private life na in the sense na ano yung kailangan lang ang pwede mong i-post sa social media mo, sa timeline mo na makapagbigay inspirasyon sa iba. Kung hindi naman kailangan, parang hindi naman appropriate, relevant sa panahon, wag mo na lang i-post. Baka may masaktan ka pang ibang tao. Kaya yung kailangan nating isipin palagi, kasi yung social media ay magagamit rin natin sa mga trabaho natin. So balang araw kung saan tayo pupunta, makikilala tayo ng tao through social media. Like for example, mag-apply tayo ng trabaho. So ang unang-unang o-open ng tao, unang-unang titignan ng tao yung Facebook page mo. So pagkita nila ng Facebook page mo, mabuting tao to, ganon. So, pero in
in personal, iba naman yung perspective ng tao. Kaya, sa social media, kailangan rin natin ingatan yung dignity natin, yung dignidad natin na kung sino tayo, at ipakita natin din personal kung sino tayo. Kung sino tayo online, magpakita rin tayo kung sino tayo face to face. Kaya, yun yung mga struggle ko. Hanggang ngayon, nagsistruggle ako doon kasi lahat ng pinapost ko kailangan pinag-isipan ko talaga lahat. Hindi siya basta-basta lang i-post ko sa online, sa timeline ko. Kaya lahat tayo kailangan mag-ingat doon. Kasi malaking epekto talaga sa buhay natin balang araw pagdating ng tamang panahon. Thank you, sir. Yes, exactly, Dave. No, kailangan talagang magiging maingat tayo kapag nakaharap tayo sa camera dito sa ating laptop, sa ating cellphone na nasa online dahil yung mga bagay-bagay na nakikita ng tao, napapanood, nasasabi natin, ay hindi na po natin maibabalik, di ba? Kaya we have to be very careful. At tama yung sinabi ni Dave, mga kabuhay, na kapag tayo po ay nagkiklik sa social media, kailangan talagang pag-isipan 1,001 times talaga bago mo isend yan sa iyong mga kasamahan o sa kahit kanino dahil hindi na po natin ma-undo kapag mayroon po tayong nasaktan, di ba? Na mga puso, nadurog na mga puso. Ang hirap na talagang minsan buuin. Kaya tama po si Dave. We need the social media para po sa payabungin, palawakin ang ating mga kaalaman, at hindi po sa mga negatibong mga bagay. Okay, Dave, balik po tayo sa sinabi mo kanina na ikaw ay isang hulwaran, no? Kasi bilang magpapari in the future, bilang isang seminarista, ay maging hulwaran talaga kayo ng kabanalan. Kaya't minsan, Dave, na pag parang nasasabi ng tao na may kahawig ka yatang santo. Parang narinig ko yan one time. Sino ba yung santo na kahawig mo? Isa sa mga activity namin sa seminary, sa St. Paul Seminary, ay yung pagdating ng November, bago yung Festa Mila time, meron kaming activity na gagayahin mo yung mga santo, gagayahin mo kung sino mga hero. So, during that time, nagtatanong ako sa mga klase ko, sabi ko sa kanila, sino kaya yung gagayahin kong santo? Sabi nila, si Blessed Carlo. Si Blessed pala noon si Blessed Carlo. At ngayon, saint na siya. So, sabi ko, sige, gagayahin ko siya. So, nanood ako ng mga picture niya online. Ginagaya ko talaga din. Pinipintahan ko yung mga gamit ko sa seminary. Nag-prepare talaga ako ng mga props. Kaya, pati yung buhok ko parang kinikirl ko kasi curly yung yung buhok niya. Kaya during that time, parang nakuha talaga sa camera yung picture, yung aura ni Blessed Carlo Acutis during that time at yung pari namin sa St. Paul, yung nagpicture noon. Kaya marami sa mga tao online na nakikita na, ay, Blessed Carlo to, parang kamukha niya. At si Blessed Carlo ay inspired din sa media or digital media at ako din mismo, no? I'm very devoted kay Blessed Carlo kasi palagi ko rin sinasama sa dasal ko na Blessed Carlo or Saint Carlo na i-bless mo naman yung page ko. Sana marami pang taong makapag-inspire sa page ko at sa iba pang page. Sana marami pang taong maging katulad niya din na parang magiging inspirasyon din natin si Blessed Carlo na gamitin natin ang social media para sa kabutihan, para sa grasya ng Panginoon. Kasi wala naman tayong iba pang pwedeng gawin, wala naman tayong iba pang pwedeng i-apply, kundi sa lahat ng mga bagay, sana maging inspirasyon din si Blessed Carlo. Thank you, sir. Yes, Dave. At for your information, mga minamahal naming mga taga-subaybay na mga kabuhay, last time kasi, nung nagkasama kami ni Dave sa isa ring interview doon sa isang parokya, sa Archdiocese, ay narinig ko talaga sa mga sabi-sabi, sa mga tabi-tabi, na tinawag nila si Dave na parang si Blessed Carlo Acutis.
Okay. Dave, ano ba yung feeling na ikaw po ay itinatapat doon sa kay Blessed Carlo sa tuwing ikay nahagip ng kanilang mga mata? Isa po siyang grasya ng Panginoon. Kasi yung isang santo ay igagaya sa iyo ay parang parang ikaw yung nakikita nilang kaparehang mukha, parang parehang galaw, parang ganon. Kaya isa siyang grasya na ipakita sa tao na buhay pa rin si Blessed Carlo. Buhay pa rin yung Saint Carlo Acutis na parang ito na yung resulta, yung mga inspirasyon na binibigay ni Saint Carlo Acutis na ito yung bagong iniresyon, parang second Blessed Carlo or Saint Carlo Acutis, no? Na tinatawag natin. Kaya parang pag-effect niya sa akin, parang ay grasya ng Panginoon to, blessing ito. Kasi yung parang tinitingala ka din, yung parang binibigyan ka ng, oy parang kamukha niya, parang na-inspire sila lalo, parang nakita nila mismo si Saint Carlo Acutis personally. Kaya nagpapasalamat din ako sa lahat, no, nga nakita nila sa aking mukha si Blessed Carlo Acutis. Thank you, sir. Yes, Dave. Isa talagang magandang pagkakataon yung mga nagaganap talaga sa buhay mo, Dave. Sana ay tuloy-tuloy na at talagang maisa katuparan ng isang kabanal-banalang hangarin in the future. Okay, balik po tayo sa isang tanong, Dave. Alam ko na inside world, dyan sa loob ng seminaryo, and then the outside world, makalabas kayo, ano yung mga pagkakaiba, Dave, na iyong nakikita o yung mga natutunan mo dyan sa loob ng seminaryo in comparison doon sa outside world? Very different talaga, sir. Kasi kung i-compare ko po so sa akin po, i-compare ko yung buhay ng isang college dito sa labas at college doon sa seminaryo. Kami sa seminaryo, pagising namin sa umaga, uupo na lang kami, kakain kasi may nag-prepare ng pagkain. Tapos, pagpapasok kami sa eskwelahan, bababa na lang kami kasi yung eskwelahan namin sa baba lang, sa second floor. At kung pupunta kami ng gym, pupunta lang kami sa baba. Parang lahat sa seminaryo nandiyan, no? Lahat-lahat ng kailangan mo sa seminaryo nandiyan. Pero naisip ko din, yung mga kabataan dito sa labas, yung buhay nila ay kailangan nila mag-transportation, everyday, 1 hour for transportation lang yan. And kailangan nilang gumastos everyday, kailangan nilang magluto everyday, kailangan nilang pag-isipan kung anong next nilang kakainin everyday. Kaya every time na yung nahinaan ako ng loob, nahinaan ako ng inspirasyon, palagi kong iniisip, lagi kong inspirasyon yung mga buhay sa labas. Sabi ko, ay sa labas, mas mahirap yung buhay nila, mas kailangan nilang maghanap ng mga iba pang pagkakitaan para makakain lang. Sa labas, umuulan, umaaraw, sa seminaryo, hindi ka mauulanan. Sa seminaryo, hindi ka maiinitan. Kaya every time na iisip ko yun, parang yung heart ko, parang umiiyak, parang tears of joy kasi parang blessings ng Diyos na binigay kanya dyan, dinila kanya dyan. Kaya kailangan mo din pagsikapan lahat. Kasi hindi sa lahat ng panahon, nandiyan yung grasya. Huwag nating sayangin yung mga grasya ng Diyos na binigay sa atin. Kaya kung kailangan natin magsumikap ngayon pa lang, pagsikapan na natin. Kasi lahat-lahat ng kung anong meron tayo ay pinagsikapan natin. At pinagsikapan rin natin ng mga taong noon pa lang nagsumikap. Pero tayo na ang nakasalo ng pagsikapan nila. Kaya be grateful kung saan tayo ngayon. Be grateful kung anong meron tayo ngayon. Kasi hindi natin alam kung sino pa yung mas nahihirapan, sino pa yung mas maraming problema. Kaya kung saan tayo ngayon sa buong mundo nito, magpasalamat tayo palagi. At huwag nating sayangin yung mga grasya na pinagkaloob ng Diyos sa atin. Kasi yung grasya niya ay binigay niya kahit makasalanan tayo. Wala pong sino ay deserve sa mga grasya blessings na meron tayo. Kaya yung grasya na yan, isang grace, isang awa ng Diyos na ibinigay sa atin dahil minamahal niya tayo. Maraming salamat, sir.
Okay, Dave. Amen, amen, and amen. Yun lang yung tugon ko dyan sa mga binanggit mo. Tama yung sinabi mo, Dave. Minsan nakakalimutan nating mga kabuhay na magpasalamat sa kung anong meron tayo. Tayo ay naging malungkot, mga kabuhay, dahil yung hinahanap natin sa buhay ay yung wala. Wala akong pera, wala kaming bigas, wala akong pangmatrikula kasi yung mga wala yung ating hinahanap kaya tayo ay nagiging malungkot. So tama yung sinabi ni Dave, hanapin natin kung ano yung may meron tayo. May tayong biyaya na galing sa Panginoon, lubos-lubos, tapos, at hindi mauubos. Okay? Kung ito po ay ating nakikita lamang. Kasi yung ating mga mata ay nakapokus sa mga material na bagay at hindi natin nakikita yung mga spiritual na mga, sabi ni Dave, blessings, graces coming from God. At isa na yun ay yung buhay natin. Bakit ka pa Amen. nabubuhay? So ngayon, dapat mo pasalamatan yan. Okay, kahit wala tayong pera, buhay pa rin tayo. Mayroon pa Amen. tayong pagkakataon na magtatagumpay. Okay, Dave. Yes, sir. Punta po tayo. Live na live. Buhay na Yes. buhay. Yes. Punta na tayo, Dave, sa ang buhay ay parang isang pelikula. Okay? So, sinasabi natin sa ating mga kabuhay na taga-subaybay na ang ating buhay ay parang isang pelikula. May komedya, nakakatawa, may trahedya, nakakalungkot, may nakakakaba, nakakatakot, at hindi rin mawawala yung action. May pa-action pa. Dave, yung apat na mga emosyon na to, alam ko, napagdaanan mo, naranasan mo, naramdaman mo habang ikaw ay nasa loob, nag-aaral sa loob po ng seminaryo. Dave, pakishare naman kung mga specific kong mga karanasan na nakaranas ka ng katatawanan, nakakatawang karanasan sa loob ng seminaryo, nakakatakot, nakakalungkot, at may pa-action pa. Dave? Ay, sir, okay. Naalala ko, yung sa pinikula nga meron mga iba't ibang uri ng mga like for example, comedy, trahedya, nakakakaba, action. Pero naalala ko sa comedy, 'di ba yung comedy tayo ay nagpapatawa or entertainment, nagbibigay ng saya, ligaya, kabuhay-buhay sa lahat. At sana masaya kapag palagi tayong pinapatawa. Masaya kapag may katatawanan tayong nakikita, naririnig. Pero na-realize ko, dapat tayo rin magbigay ng saya ng comedy. Kung tayo yung bida sa pinikula, hindi lang sana tayo yung magiging masaya, kundi tayo rin magbigay ng saya para sa lahat. Kasi yung comedy sa pinikula ay nandyan eh. At sana tayo rin magbigay ng saya para sa iba. Hindi tayo maghihintay na tayo yung pasasayahin. Tayo rin yung magbibigay ng saya kahit may mga pinagdaanan tayong hindi maganda. At ikalawa, sir, yung trahedya. Yung trahedya, hindi natin maiiwasan, lahat nakakaranas nito. Pero sa panahon ng trahedya, sana magiging daan pa rin para magiging mas lalo at mas lalong lumalim ang ating pananampalataya sa Panginoon. Sa pinikula, yun yung highlight, parang sinasabi natin, highlight ng pinikula, yung trahedya na, kasi pagkatapos ng trahedya, anong mangyayari sa buhay natin? Pero sa panahon ng trahedya, sa pinikula, aksidente siya eh. Then after the accident, marami siyang marireveal na kung saan yung tao ay maraming nandiyan na lumalabas yung pagmamahal, diyan na lumalabas yung katotohanan. Kaya kung darating man tayo sa trahedya, sana isipin natin, lagi nating tatandaan ano kaya yung plano ng Diyos, ano kaya yung gusto ng Diyos paabot sa akin, bakit ko pinagdadaanan lahat ng ito. At ikatatlo, ang nakakakaba. Ito yung mga panahon na hindi natin maiwasan na kakabahan tayo. Yung mga panahon na
Parang hindi natin alam kung anong gagawin natin, pero relax lang, kalma lang, chill lang. May Diyos pa rin ay palaging nandyan. Dahil yung nakakakaba, hindi natin maiwasan. Pero ang Diyos ang palaging nandyan para sa atin, para bigyan tayo ng buhay na puno ng kulay, buhay na kailangan nating nandyan siya palagi. At ang isa, yung action. Pagkatapos ng nakakakaba, punta tayo sa action. Ano kayang kailangan mong gawin? Ano kayang kailangan mong matutunan? Ano kayang kailangan mong una-unahin? Ano kayang kailangan mong priority? Yung action with faith ay mag-work talaga yan. Sa action, kailangan nating samahan ng pananampalataya kung saan ay ang Diyos ay nandiyan. Ang Diyos ay palaging nandiyan. Ready siya para tawagin siya natin. Ready siya sa panahon ng ating kalungkutan. Bigyan natin ng aksyon. Bigyan natin ng buhay na punuin natin ng kulay. Kaya sa lahat ng movie, meron talaga comedy, trahedya, nakakaba, or action. Lahat ng ito ay mayroong meaning sa ating buhay. Lahat ng ito ay nagbibigay ng inspirasyon kung saan mas lalo nating uhubugin ang ating pananampalataya sa Panginoon. Dahil ang Diyos ay ang buhay, daan, at katotohanan. Amen, good sir. Thank you, sir. Yes, Dave. Okay. Siguro, Dave, lalong-lalo na kapag yung mga profesor ninyo dyan sa inyong pamantasan, kung saan ka nag-aaral na seminaryo sa ngayon, kapag siguro magbibigay ng pagsusulit na unannounced, siguro sobrang kaba siguro yung nararamdaman mo, di ba? At kapag minsan na hindi kayo prepared sa mga eksaminasyon, siguro dinadala nyo ng minsan sa mga komedya, parang mga nasa usual din, mga karaniwang naranasan mo rin nung ikaw ay nasa junior high school, ikaw ay nasa senior high school, siguro di po ba, Dave, na parang mayroong pagkakatugma rin yung mga ganong uri ng karanasan. Okay. So, Dave, nakaraos na tayo doon sa ang buhay ay parang pelikula. Ngayon, Dave, meron po tayong isang letter sender na nagpadala po ng kanyang liham. Siya po ay may hinihinging sagot, katugunan mula sa iyo. At siya po ay si Eddie, no? Mula po sa distrito ng Molo. Sa ganitong segment po mga kabuhay ay bibigyan po ng ating guest speaker ng kanyang payo or advice sa ating segment na Payong Kabuhay. Okay? So magbibigay si Dave ng payo sa kay Eddie at ito po ang liham ni Eddie, babasahin ni Dave para sa ating lahat.